Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay Lunes sa loob ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. October 9 po ngayon sa Pilipinas, pero dito po sa Paris in France ay October 8 pa lang po at alas 10 ng gabi. By the time na kayo po ay nakikinig sa reflection, ibabahagi para sa araw na ito. Pagbati po kay Father Thor Villa Carlos, ang isa sa mga paring matalikong kaibigan sa Diocese ng San Pablo at sa mga nililiwang ng kanilang kaarawan, katulad ni Ate Dadang Mejia. Happy 60th birthday sa iyo. Sayang nga lang at sa iyong 60th birthday celebration ay andito ako sa Marian Pilgrimage sa Europe. But anyway, I am giving you my prayers and my blessings. Happy 60th birthday, Ate Dadang Mejia, ang aking dating sekretary sa Holy Trinity Paris. I love you, muamwa, chup chup. At pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, sa mga minamahal naming benefactors. Mula po dito sa Paris in France, pinapaabot ko po ang aking pagbati sa inyong lahat. Sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan. And welcome once again sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Lunes, October 9, Lunes sa loob na ika-27 linggo sa karaniwang panahon, Daily Gospel Reflection, Marian Pilgrimage Edition. Pagdinilahin po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ika-10 kabanata at mga talata 25 hanggang 37. Inilalarawan po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano. Happy birthday muli kay Father Thor at kay Ate Dadang. At ang title po ng pagninilay ay nagsasabing ang tawag at ang hamon ng Diyos sa ating lahat sa pagiging mabuting Samaritano. Ang batas po na nagtuturong mahalin natin ang Diyos sa higit sa lahat ay hindi pwedeng ihiwalay sa batas na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Sapagkat ang pagmamahal sa Diyos na walang pagmamalasakit sa kapwa ay hungkag na uri ng pagmamahal. Because our love for God takes its human face in the way that we love our neighbor and ourselves. Ang Diyos na hindi nakikita, subalit nadidinig sa kanyang mga salita, ay dapat ating pinaglilingkuran sa kapwa nating nakikita araw-araw. At dito, nagiging makahulugan at tunay ang ating tinatawag na pag-ibig sa Diyos. Binaling ng Panginoong Hesus ang pansin ng mga eskriba at mga pariseyo sa banal na kasulatan para alamin kung ano ba ang sinasabi sa mga kautusan. Ngunit dahil limitado ang kanilang pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa, ito po ay ikinulong lang nila yung salitang kapwa sa pakikipagkapwa sa kapwa nila Hudyo. Kaya marumi ang tingin nila sa mga dayuhan. Hindi dapat pakitunguhan at pakisamahan sapagkat sila ay hindi malinis, sapagkat sila lamang ang bayang hinirang ng Diyos. Kaya nga makitid ang kanilang pagkaunawa sa kahulugan ng salitang kapwa. Kaya sa tanong na, ay sino po ang aking kapwa? Sa halip na sagutin ni Jesus na tuwiran ang katanungang ito, ay mas binigyan niya ng pansin yung katanungan na, paano nga ba ako magiging mabuting kapwa sa aking kapwa? Kaya ginamit siya ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano. Paano ba ako magiging mabuting kapwa sa aking kapwa? Kaya sa ating ebanghelyo, meron pong 3 aral na itinuturo ang ating Panginoong Hesus. Una,
Ang tawag sa pagiging mabuting Samaritano ay isang tawag na tularan natin si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao na nagmahal sa lahat, para sa lahat, suma sa lahat, ang Diyos na kasama natin sa lahat ng pagkakataon hanggang sa wakas ng panahon, our Emmanuel. Kaya ang tawag sa pagiging mabuting Samaritano ay tawag upang tularan si Jesus na nagmahal at naglingkod sa lahat. Pangalawa, nagiging tunay po ang ating pakikipagkapwa kapag ito ay pinakikita natin sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Kaya ang pakikipagkapwa na walang kawang gawa ay huwad na pakikipagkapwa. At ang pangatlo, ang tunay na pakikipagkapwa ay hindi nagbibigay ng mga kondisyon o mga palusot o dahilan para makaiwas sa tawag ng pakikipagkapwa-tao. Kaya sa halip, ito ay naghahanap ng paraan, naghahanap ng dahilan para dumamay, lalo tigit sa kapwang nangangailangan. Sabi po ni Pope Francis, laganap ang kahirapan sa mundo dahil sa kakulangan natin sa pagkakaroon ng maraming mabuting Samaritano. Dahil sa sakit na pagkamanhid at pagiging makasarili, marami naghihirap sa mundo. At the end, remember my dear friends, we will not be judged by the number of our achievements, not even by the amount of money we have saved for ourselves, our accomplishments, or even how much we have achieved in our life, but only by how much love we have shared to improve the lives of others. How people have become happy because of you, not simply because you are happy because of what you have, but because you have made others happy by sharing what you have. Kaya mga kapatid, tugunin natin ang hamon ng Panginoon sa pagiging mga mabubuting Samaritano. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, Diyos na bukal ng pag-ibig at habag, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Patuloy mo kaming gamiting instrumento ng iyong habag at pagmamahal sa aming kapwa ang nangangailangan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong ang ating pagninilay, i-like po din nyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. At mula po dito sa Paris, in France, naway sumainyo at manatili ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.